Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyong pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa Divine, sa Holy Spirit, kay God, sa Universe, sa Ancestors, yan, and syempre sa mga elementals and angels and archangels. Okay, so ngayon po is kukuha po tayo ng message from spirits and message from universe, no? So hihingi lang po tayo ng update or kung ano po yung pwedeng nating expect or ninyong i-expect ngayong last 2 weeks ng April. Okay, so tingnan po natin kung may pagbabago, may enhance or merong mga uh, trials na parating po sa atin, ano? Or kung paano po natin to re-resolve, no? Or paano po natin to mapagtatagumpayan. O, no, paano natin ito masosolve nga, yung ganon. Okay? So, this is just a very quick message. No? This is a quick reading. And maraming salamat po sa lahat po na patuloy na sumusubaybay at nakikinig, nanonood nitong ating YouTube channel, and especially dun din po sa mga bagong subscribers po. Maraming salamat po. Konting kembot na lang po, mag-11K na po tayo. And hoping bago po matapos tong month na ito, tong April is ma-reach po natin yung 11K. No? And ano pa ba? Sa mga nag-avail po ng mga oils, no, ng ating miracle oil is maraming salamat po. Okay? So sa mga amulets, ganun po, still ano rin po tayo, available pa rin po, no? Pwede po kayong mag-chat, no, sa mga gusto pong magpa-reading. Meron po tayong andyan po sa description box, no, ang ating contact details para po doon po sa mga gusto pong magpa-appointment ng reading and healing rin po. Okay? So let us start. Panginoong Hesukristo Ama, Panginoong Diyos Ama sa langit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po na inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na Espiritu, ang ating mga cards na ito at ang aking mga subscribers, followers, viewers, ang lahat po ng manonood, tagapanood, para po sa aming kaligtasan, kanilang kaligtasan, at kami po inyong ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anumang pong klase ng karamdaman na puso. At bigyan niyo po ng kalakasan ng aming mga katawan, ilayo niyo po kami sa mga strokes dahil po sobrang init po ngayon dito sa Pinas. Sobrang init po. Ang dami pong may sakit ngayon at yung iba po is sa kasamaan palad po ay talaga pong nawawalan na po ng buhay dahil po sa heat stroke. Naway kami po inyong ilayo sa mga ganyang karamdaman. Bigyan po ng kalakasan ng pangangatawan. Maraming salamat po. Amen. Kaya ingat po kayo kasi po isa po sa mga kamag-anak ng husband ko po, yung asawa po niya is ano po talaga pong binawian po ng buhay. Ang masaklap po doon is nawalan po ng buhay yung kanya pong boyfriend or ka-live-in partner is nasa malayong lugar po. So hindi po sila nagkita, no? So bangkay na po siyang umuwi. And kailangan po natin is more water, no? And magbasa po kayo ng towel, no? Magbasa po kayo ng towel, ilagay niyo po sa ulo ninyo para po hindi po yan po kasi yung nagkakaroon ng blood clot, yan po yung nagiging cause ng stroke. Pag may pumutok po na ugat sa atin, yun na po yun. No? So, mas maganda po yung prevention than cure, no? So, yun po ang pinaka the best na pwede kong i-suggest sa inyo. Maglagay po kayo ng basang towel po lagi sa ulo ninyo or hangga't maaari po magpunas po kayo lalo na pagka talagang naku, minsan alas 10 lang po is talaga napakainit na po, no? Okay, so kukuha lang po tayo ng message, no? Pero kukuha po muna tayo, sa tarot cards po muna tayo kukuha. And the rest is sa ano na po, sa ano, saan ba to? Sa Oracle. Okay? Hindi ko pa pala siya na, kasi Sage. Wait lang po. Grabe po init ngayon, sobra. Ako po masama rin po ang pakiramdam ko ngayon. Pero medyo okay na po and hopefully maka-recover na rin po ako ASAP. Talaga pong kailangan ko lang pong pilitin, no, na makapag-send po ng message po sa inyo. Okay? Okay. So, let's see kung ano yung message. Kukuha lang po tayo ng 3 cards dito para yun po yung magiging topic natin
ngayong araw or ngayong gabi sa inyo. Okay, so we have 3 cards na. Bumaba na po yung 3 cards. So we'll keep this. So first card is the Tower. Okay, so we have the Tower here, no? So, ito po is sinasabi lang po dito na parang meron po talagang taong, alam niyo po yun, yung tipong nananabotahe po sa inyo ngayon, no? Pero titingnan po natin yung sa dalawang cards pa po, no? Pero andito naman po kasi yung sinasabi na parang andun man po yung gusto kayong sirain, gusto kayong parang bigyan ng sakatutak na problema, umaatikabong na problema. Pero I know for sure na kayo po is talagang palaban din sa buhay. At hindi rin po kayo papayag na manalo ang mga ito. Okay? Ayan pala. Okay? Kasi alam niyo po, sa nakikita niya rito, no? Sinasabi po dito ng Holy Spirit na kayo po is, nandun na po sa, actually, hindi pa po ganun kayo parang hindi pa po ganun ano man tawag doon, yung wealth, no? Or yung abundance, nakaka-receive na po kayo. Pero hindi pa naman po ganun kabongga. Nag-uumpisa pa lang po, o parang, ito is parang pinaprocess pa lang ni God na kayo ay maka-achieve, no? But then, parang andun po yung binablock niya na agad or binawasak niya na po ito, no? Nitong person mo na to. Pero, God knows, no? And God only knows na, kumbaga, kung ano yung nararapat dyan sa taong sumasabotahe sa inyo at para sa inyo. Kasi again, para po sa inyo is ang gusto po ni God dito is magkaroon na po kayo ng contentment, happiness, harmonious family, or relationship with your family. Yan na po ang gusto niya sa'yo. Ayaw niya na po ng disaster, ayaw niya na po ng gulo, ayaw niya na po na malungkot ka, magkaroon ka ng struggle sa buhay, yung mga ganyan, yung masaktan ka, ayaw niya na po ng ganyan. Ayaw niya na po rin po ng mga tao na lumalapit sa inyo is yung mga lilinlangin lang din po kayo. So ito mga taong mapanindang na ito is talaga po, ito isasabog din. And for sure, magkakaroon din po ng judgment day na dito sa The Tower na ito. Okay? So now we have the Four of Wands. Maganda, 'di ba? Ito kasi yung also include din to sa sa The Tower, no, na parang gusto rin na sabihin dito sa Four of Wands, no. Doon sa The Tower is talagang andito yung pilit niya winawasak ang relasyon na meron kayo ng asawa mo or ng boyfriend mo or ng fiancé mo, no. Pilit nito na pinaghihiwalay kayo. But then God is so good. God is talaga nasa center of your relationships, no. So hindi ito napagtagumpayan. And now is andito yung by the Holy Spirit, by God, by the Creator, is andito yung talagang pinag-isang dibdib ulit kayo, pinagkaisa ulit kayo, at ngayon is okay na ulit yung family niyo or yung relationship mo with your partner or with your wife or with your husband. Congratulations. Okay, so next is Ace of Cups. See? Hindi po sila po pwedeng umarya ng umarya sa'yo or ibirahin ka ng birahin, especially yung family mo, especially yung relationship mo with your wife or your husband, no, na si God ang nagpatagpo sa inyo, no. Hindi yan masisira nino man, lalong-lalo na ng tao. Hindi yan masisira dahil yung relasyon na meron po kayo is given by God, no, na talagang kayo is pinagtagpo. At ito is one of your desire also or one of your prayers, no, na bigyan ka na ng lalaking masasabing magmamahal sa'yo ng totoo, yung ganyan. Or lalaki o babae na magmamahal sa'yo ng totoo. Now is binigay sa ito ni God, kaya walang sino man na makakapagpahiwalay sa inyo niyan. Okay? And hindi lang to about sa love, no? Hindi lang to about sa physical, spiritual, no? Also with the financial, no? So, ito is talagang, ang gusto dito ni God is magkaroon ka ng bloom or mag-harvest ka rin dito, no? And alam mo yung meron ka ding messenger dito or merong messenger ikaw pala, no? Ikaw is meron kang messenger na magdadala kay God ng mga, alam mo yung may mga nagre-report din kay God kung ano yung nangyayari sa inyo ng pamilya mo. Sa'yo, ng pamilya mo, ng relationship mo sa mga anak mo or sa mga kamag-anak mo, sa asawa mo, sa boyfriend mo, mga ganyan. Meron siyang tagahatid. The Holy Spirit is also parang nagbibigay din po ng mensahe kay God, and doon doon gumagawa ng action si God. Lalong-lalo na pagka halimbawa meron na pong sumasabotahe sa inyo or merong sumisira ng binuo niya. No, matindi po ang niyan, ang punishment, no, sa mga binuo ni God, sa mga binigay sa inyo ni God na sisirain lang itong taong to. Okay?
So, kuha po tayo ng message from universe. Meron po talagang mga naiinggit po, no? Naiinggit po sa inyo, lalo na po sa relasyon na meron kayo na hindi makapaniwala na kayo ay aabot. Maybe sa tagal na panahon, ilang taon, maybe 10 years, 15 years na kayo, mga ganyan. Pero hindi nila akalain na magkakaroon kayo ng ganyan na sitwasyon, na kayo'y makakaraos, na kayo'y yung bang lalong tumibay yung pananampalataya nyo sa Panginoon, na kayo ay blessed from God, yung mga ganyan, ano. So, yan yung mga hindi akalain itong person mo or ng mga gumagawa sa ng mga hindi magaganda like spell work, mga black magic, mga ganyan, no. Oops. Okay, so we have 4 cards, 5 cards. Kasi tumihaya po yung isang card. Okay. So, next is, ay wait lang. Bababa ko lang. So, isa-isahin natin yun. Okay, so first card mo is you can't do the same thing. You can't do the same thing over and over and expect a different result. Change comes from thinking thoughts you've never thought before and showing up to meet them down streets you've never walked before. Okay. So, parang ang sinasabi dito, no, is kailangan mo lang parang, hindi yung yun nga yung sinasabi ko na parang pagka nag-sorry po kayo, no, is hindi po pwede, yun at yun din po ang gagawin ninyo. And magsusorry na naman kayo. Ang kailangan po dito is, hindi ko sinasabing ibahin nyo naman ng no, ang dahilan ng paghihingi nyo ng tawad. Ibig ko sabihin, itama nyo po agad, no? Or alam naman po natin sa sarili natin kung mali o hindi yung ginagawa po natin. Yun nga lang po minsan parang kailangan gawin. Especially yung mga white lies na tinatawag, no? Still, hindi rin po yan accepted kay God. No? So, ang kailangan lang po natin dito is kailangan po nating mas maging alam niyo yun, mas maging malawak po ang ating pag-iisip or parang always be careful po sa mga gagawin natin sa pananalita, sa gawa, sa pag-iisip. No? Kailangan po natin maging careful kasi minsan po akala po natin tama or akala po natin is makakabuti pero po ang totoo is hindi. No? Parang hindi po magiging magandang outcome later on, no? Pero para sa inyo parang ito yung best way na parang gawin pero hindi no, hindi pala, may ibang way pa pala, no. So kailangan po dito is mag-ask kayo muna, no, ng pahintulot ng signs kay God kung dapat ba o hindi dapat yung mga gagawin nyo. Especially po to sa mga healers, no, or tarot readers na talaga po nakakarinig na po ng mensahe from spirits, from Holy Spirits, no, from God. No, please, ganun po ang gawin ninyo para hindi po tayo magkamali at hindi po tayo maparusahan. Okay, so no act of kindness. Second card, no. So no act of kindness is ever wasted. Some of the kindest people you will ever meet have been through hell and back themselves. That strengthens your compassion and empathy. If this is describing you, keep being the beautiful soul that you are. Okay, so sinasabi lang naman dito na kumbaga, no act of kindness is ever wasted. Ano naman kasi andun yung nagpapakabuti ka. Marami po tayong ganun, nagpapakabuti, nagmamalasakit, nagkakawang gawa. Pero alam niyo po yung end of the day is andito po yung talagang, hindi po to naaalis. Marami po makaka-resonate dito. Marami na po kayong tinulungan, basta marami kayong tinulungan, no? Andun yung ibinigay nyo na lahat, no? Pero end of the day is kayo pa rin po yung masama. Kayo pa rin po yung sinisisi. Kayo pa yung may mali, no? Kayo pa yung sisiraan sa maraming tao. Yung mga ganun, no? So, if meron po kayong ganyan, meron po kayong ganyan pag-uugali, no? Na parang, okay lang yon, no? Okay lang yon na magkaroon kayo ng mga ganong, na-encounter na po yung mga ganong klaseng tao. Kasi po, end of the day din, kasi sila naman po ang magsasuffer, hindi naman po kayo. So, dito po is, yung pagkakaroon niyo po ng magandang soul, no, beautiful soul na meron po kayo, is indire-diretso lang nyo lang po, no. Kasi ito rin po yung nagpapalakas ng pagkakaroon nyo po ng compassion and yung empathy, no. Andito rin po. So, kung yun nga, sinasabi nga dito, kung ikaw to is ipagpatuloy mo lang yung pagkakaroon nyo ng beautiful soul, no, kasi you are blessed. You will be blessed, no, pagka ganun po, na itinuloy-tuloy nyo po yung ganung pag-uugali or the way na kung paano kayo makikipag-usap or makikisalamuha pa po sa ibang tao. Okay? So, a chapter, third card, sorry. A chapter in your life is coming to an end. Rest assured,
that beautiful things are ahead in this next chapter. Let go of all the things that are out of control and move forward. There are beautiful things ahead that any you leave behind. Okay, so yun na. So magkakaroon ng ending, no, sa chapter ng buhay mo ngayon na parang goodbye sorrows, goodbye grief, goodbye pain, goodbye bad vibes, mga tipong ganon. Goodbye black magic, no. So now is andito yung yun nga sinasabi dito na rest assured that beautiful things are ahead in the next chapter. Make sure na magiging maganda yung outcome lahat ng mga pinaggagawa mo, na hindi tayo gagawa ng ikakaabuso ng mga taong nakapaligid sa atin, no? Kailangan pa rin natin talagang magkaroon ng balanse, no? Okay? So now is don't worry, everything you've been waiting for is on its way. Okay? So wag ka nang wag ka nang ang tawag doon, wag ka nang mainip dahil eto na, no, on its way na siya, no? Progress is being made. If you can't yet see the results, so much is happening behind the scenes for the creation of your dreams. Trust the process. Yun lang naman po talaga. Kailangan po na lang natin talaga is mag-intay po ng patiently, no? Wait patiently for the blessings na on the way na po sa atin, on the way na po sa inyo. Huwag po tayong magmadali. Okay? Kasi talaga pong pinaprocess po ni God yan, no? Pero andyan na po eh. Pinaprocess lang po. Okay? So wait for it dahil darating at darating na po yung blessings niyo. Okay? So release all doubts and fears. You are currently undergoing changes that are necessary for the highest good. There are changes that have been long awaited. Leave the past where it belongs. In the past, trust that everything will fall into place for you in divine timing. Okay. So, kailangan mo nang i-release talaga yung mga, alam mo yun, yung mga, kung meron man kayong himutok sa buhay nito mga nakaraan, maybe meron kayong mga stress sa buhay, so i-release nyo na po yan, i-surrender nyo na po yan dahil hindi po yung makakatulong sa pagkakaroon po ninyo ng growth. Okay? Yun lang naman po halos, no? So trust everything, no? Pag kumbaga, kahit po yung blessings na parating po sa inyo and yung pagkakaroon niyo po ng masaganang buhay, pagkakaroon ng healthy na pangangatawan, mga ganyan, and a good harmonious relationship with your family is andyan na po yan eh, no? So just wait for it, trust the process, no? Kasi ibibigay sa inyo ni God yan. Again, kayo po is mga powerful manifestor, so keep on manifesting lang po. Okay? So let's go to spirit messages. Papo tayo ng 3 cards lang. So find ways to fill your cup. Be self-full. Follow your heart and always trust your intuition. Go deep within. Find your triggers and address them one by one. Self-healing is the best healing. Only then can you offer the best version of yourself. Yes. That's true. No? So find ways to fill your cup. Be self-full, no? So kung alam niyo po sa tingin niyo is meron pa kayong mga pagkukulang o meron po kayong pagkukulang nito mga nakaraan, punan niyo po ito, no? Or meron kahit hindi ano to ha, in general na po to ha, physical, spiritual, mental, emotional, financial, kung meron po kayong mga pagkukulang diyan, then this is the right time para i-full niyo po siya or punan niyo po yung cup na yan, no? O yung baso na yan, no? Follow your heart and always trust intuition, no? So, always trust your intuition. Follow your heart. So, kung ano yung binubuga ng puso mo, kung ano yung binubuga niyan, ng isip mo, with your heart is, diretso mo lang, no? Trust your intuition. Kasi, yung pagiging intuitive mo is talaga napakalakas, no? Talagang pagka ikaw kinutuban is talagang sigurado. Huwag niyo pong pagdududahan yung intuition niyo, please, no? Okay, so you are much closer to a powerful breakthrough than you may realize. You have been praying for things to heal, new opportunities to appear, relationships to improve, and these prayers will be answered soon. Diba? Again, dito papasok ulit yung pagiging powerful manifestor mo. Kasi andito yung talaga, you are so powerful. No? You are parang kaya mong i-break ang lahat. Even the generational curse, kaya mong gawin. So, andito yung kaya mong i-heal lahat. No? Even yourself, you can heal it. No? So, just wait for it. Kasi, sasagutin ni God lahat ng mga prayers mo. Soon. Soonest. Okay? So, a chapter in life is coming to an end. Ay, hindi. Iba pala yan. Iba pala ako nakakapagpababa. Sa ano pala yun? Universal. Sorry naman. Okay, so have more faith in yourself. Be proud of how you are navigating
every curveball that life throws at you. How you deal with those times shows your true inner resilience. Nothing can break that. That in itself is an inspiration for others. Keep shining your light. Yes, keep shining your light. Your divine light is there. No, so keep shining. No, keep shining. Panatilihin mo yung liwanag na meron ka sa sarili mo, sa soul mo, no? So, yung faith is mas dagdagan mo or huwag mong alisin, ano? Be proud of yourself, no? Kasi andito yung kayang-kaya mong lahat alam mo yung sa battle, no? Kayang-kaya mong lahat ipanalo. And andito yung kaya mong i-deal din lahat, no? Ng mga, kung ano man yung pagsubok na dumadating sa'yo, is kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, ang tawag doon, sagupain. Hindi mo to sabihin mong tatakasan, hindi. Haharapin at haharapin mo to at kayang-kaya mo. No, so just trust the process, trust yourself, have faith, no? Yan yung sinasabi ng card ng mga decks card mo ngayon, ano? Then yun nga, sinasabi na keep shining your light. So, andun yung lagi mo ipapanalangin na bigyan ka lagi ng kaliwanagan ni God para hindi po kayo maligaw, no? Or hindi kayo mabunta sa hindi nyo kagustuhan, no? So, always keep on praying para po sa ikabubuti po ninyo at ikabubuti ng lahat, special po na family ninyo. So, again, ito po is hindi po napagtagumpayan ng gumagawa sa inyo patungkol po dito sa family na gusto niya pong sirain, na gusto niya pong parang paghiwalin po kayo ng paghiwalay-hiwalayin kayo or pagkaguluguluhin kayo. Hindi po siya nagtagumpay. Again, yung mga ganito pong gawain is nagba-backfire po to kahit hindi po kayo magsalita or gumawa, hindi po kayo gumante, babalik at babalik po to sa sender. Okay? Backfired po yan trillion times. Okay? So, that's our reading for today. So, this is just a very short reading, no? Hopefully, meron po mga naka-resonate. And sa mga naka-resonate, hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, like and share. Then, click din niyo po yung notification bell para po updated po kayo sa lahat ng ating mga readings. Maraming maraming salamat po. Ay, sorry, maghihiling pa po pala tayo. Wait lang po. Okay, so bow your heads. Okay. Maraming maraming salamat po and God bless us all. Bye!